Bilis eh. Sa harap na kaso lang. Ayan. Ay, Chris, kwento mo sa amin yung ano mo, yung Lenten Wala? Dito mga ganyan. yung Lenten special mo nung Holy Week. Yung doon. Wala ka na talaga. Ano nga title nun? Abs. Buyonero. Ano yung Buyonero? So ganda abs ni birthday boy. Wala ka ng space talaga. Hindi na, okay na ako. So yun po yung story ng buhay na yun. Hindi yung story ng... Hindi nyo ba napanood? Hindi nga. Sana dati na abot. Dati. Yung story kasi ng Buyonero, ano yun siya yung parang na maglinis ng dumi ng mga preso. Yun yung tawag sa mga yun. Kumbaga, Dumi as in... tae. Ah, okay. Wala lang pandemure. Tae. Buyonero pala yun. Yun yung, di ko alam na may ganun palang nangyayari talaga sa na, kasi yung sorry, ako kasi si Nestor Kilat dito. Doon. Tapos, nagnakaw siya, ulila siya, bata pa lang siya, ulila na siya. Tapos nahuli siya kasi nagnakaw siya. So, first time niyang makulong hindi na sa probinsya before kasi nakukulong siya sa province. Nakakalabas siya agad. Eh iba na pagdating sa Maynila eh. Kumbaga, walang labasan, ganun na yung nanakaw ko pa, attorney. So ang nangyari, lahat ng nangyari sa loob, parang ganun na yung pamilya niya, nakulong pa siya, tapos parang wala siyang kaibigan doon sa loob na lagi siyang pinubugbog. Parang ayaw sa kanya ng kapwa-preso. Hanggang magkaroon ng kumbaga, nare-restore yung faith niya pa konti-konti. Dahil may mga pabor na sa kanya, kumbaga yung tinatawag nilang Tatay Piping sa preso, dati ayaw sa kanya, ngayon nagiging close niya na. Tapos tinraidor siya ng isang kapwa-preso niya. Tapos parang bumabalik yan. Hanggang sa huli, lumaya na siya. Kumbaga bumalik yung faith na pinaubayan niya na yung buhay niya, yung buhay niya sa Panginoon. Ang nangyari, kumbaga parang ang point kasi ng story is hindi lahat ng kung ano may nangyari sa buhay mo. Kung ano may nangyayari sa buhay mo, problema man, akala mo wala na. Part lang yun ng plano niya sa'yo. Was it made specially for this Lenten? Yes, yung buhay niya. Actually, under CBN yun eh. For me, yun yung pinaka... Maganda yung teaser. Ate sa parang may teaser. Nakita ko yung teaser. Ate sa parang may teaser. Hindi, for me, yun yung so far pinaka-mahirap na pinaka-proud ako nagawa. Yung Buyonero na yun, kahit na for Holy Week special lang siya. Natuwa ako dahil ang ganda ng feedback ng mga tao. Sobrang na-appreciate nila. Ang importante kasi sa akin, doon yung ma-deliver ko na maayos yung message. Hindi yung kung saan magaling kaya. Pero natutuwa ako kasi mostly ng tweets sila about sa realizations sila sa buhay. Kumbaga, yun talaga yung main goal, yun yung main purpose ng pagtanggap ko ng tanikalan ng Buyonero is to express the message clearly. Well, congrats naman sila. Yeah.